Marian, Attorney Ben, meron pong nagpapatanong na naman sa inyo sa ating Facebook page. Ngayon, meron pong isang tao na nung 2019, back in 2019, nagkaproblema siya sa kanyang kuryente. Meron pong nakikabit sa kanya illegally at ang nangyari nagbayad siya ng 25,000 pesos dahil sa illegal na pag-connect ng someone sa paligid niya. Okay na yon. Kaso neto, 2 weeks ago, naulit na naman. Meron na naman nakikabit sa kanya at hinahanap niya ngayon kung sino yung nagkabit para malaman at meron sana siyang mapablatter. Nagpunta siya sa barangay nila, tinignan yung CCTV footage. Just so happen, yung footage pala nakatutok sa ibang lugar, hindi tinamaan yung kanila. So ngayon, namumroblema siya ngayon na kahit na nagreklamo siya sa electricity provider niya, ang sabi lang maghanap ng personal na electrician to check kung sino yung nakikikabit. Meaning to say, wala silang naging solusyon. Ang tanong po, tama po ba na walang solusyon o walang pwedeng gawin ang electricity provider sa ganong cases? Yes or no? No, hindi tama. Kasi bilang electricity provider, required sila na i-ensure na yung connection nyo ay secure at maayos. No? So, para ma-prevent yung mga sunog, short circuit, at ang dapat ma-identify kung kanino ba talaga nakakabit. Kasi supposedly, kung nakakabit yung jumper, sila yung may obligasyon na ipatanggal ito. Pero kung sa inyo po nakakabit to, yan, responsibilidad mo yan. Ako naman po, meron din akong nabasang question, no? Galing naman po sa isang basurero na nagpadala ng mensahe sa atin dahil nakapulot daw po siya ng isang bag na merong lamang 100,000 pesos. Sinurrender niya naman daw po ito agad sa Village Association Office and gladly, meron naman daw pong ID na laman yung bag kaya na-identify agad kung sino yung may-ari. Pero ang problema po, imbis na matuwa yung may-ari ng bag, nagalit pa to dahil kulang daw ng 5,000 pesos yung pera at pinagbibintangan nila ngayon yung basurero na kinuha yung pera. So, ang tanong po niya ngayon is, mapapakulong po ba siya? Tama po ba na maipakulong siya? Dahil isinuli niya po yung bag at pinagbibintangan po siya ngayon ng may-ari na ninakaw ito? Yes or no? No. Hindi kasi pwedeng basta-basta tayo mag-file ng case na walang malinaw na ebidensya. Ano ba ang requisites ng theft? Diba? Dapat may unlawful taking, dapat may intent to gain. Ngayon, kung hindi natin mapapatunayan sa korte na may intent to gain talaga yung basurero and may unlawful taking, hindi siya pwedeng kasuhan. At saka the fact na ibinalik ng basurero yung nakuha niyang pera, it negates yung intent to gain on his part. So, isa rin po sa question na nag-message po sa atin is, nasunugan po to. Sa barangay daw nila nagkaroon ng sunog at dahil nga dikit-dikit yung bahay, mga 20 bahayan ang nadamay. So, isa po sa kanila doon. So, nung nagkaroon daw ng investigasyon, ang pinagmulan daw ng sunog, isa sa kapitbahay nila na nagiinom at naninigarilyo na nakatulog. Sa lugar na yun, parang kinakainisan yata itong si Source, yung pinagmulan. Kahit sila, personally, ayaw nila doon. So, yun po yung tanong niya, kung pwede daw nilang ireklamo or kasuhan yung pinagmulan nun. Kasi sobra silang naperwisyot na damay sa sunog. So, tama po ba yun na ireklamo nila? Yes or no? So, yes ang sagot. Pwede siyang ireklamo. Kasi sa concept ng quasi-delict, kapag ang isang tao ay nagpakita ng isang kilos or gawa na nagresulta sa damage to property or damage to or injury sa ibang tao, pwede siyang makasuhan. Okay po. Bacolod, ihanda na ang inyong barangay dahil susugurin na kayo ng ating Maritim. Kaya Barangay Singkang Airport, makilaro, maghampang, makisaya, makialan, piapik na. Hello, Pilipinas! Kung mahalan, dito po tayo ngayon sa Barangay 4, Bacolod City at ating papasukin ang kanilang barangay! Sino kayang mapalad na bahay na ating kakatukin pintuan ba ito? Tao po! Pwede ko bang masukin ang bahay mo? Huwag na nating patagaling pa 5,000 kapag nanalo ka at kapag natalo ka 3,000! Alan Piapik! Alan Piapik! Meron ka pa rin 3,000 pesos! At meron ka pa rin pa-t-shirt dyan! Alan Piapik! Yay! Nanalo ka na! Alan Piapik! Bongga! 3,000
Bacolod City, dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Our father, the late compañero Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. Dahil kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. See you next week. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Wala aksyon agad.